Isang babae nabulag matapos tumingin ng diretso sa araw habang nangyayari ang solar eclipse. At hindi lang ito ang unang beses, dumadami na ang kaso nito. Born like 10 states or something. What? I can't see anything. Gaano ba kabilis mabulag ang isang tao? Ano nga ba ang dapat nating gawin para maiwasan ito? Mga taong nabulag dahil sa solar eclipse, yan ang ating aalamin. Ang maka-experience ng total solar eclipse ay talagang nakakamangha dahil minsan lang ito mangyari sa iisang lugar. Hindi ito nangangailangan ng komplikadong paliwanag para maranasan ito, pero nangangailangan ito ng matinding paghahanda. Dahil kung hindi tayo mag-iingat, ay maaaring habang buhay tayong mawawala ng paningin. Isang babae sa Amerika ang lumabas para masaksihan ang total solar eclipse. Wala siyang dalang kahit na anong salamin. At alam niyang delikadong tumingin sa araw ng diretso, pero isang lalaki ang lumapit sa kanya at nagpahiram ng dala nitong salamin. Sinabi pa na ligtas daw itong gamitin. Sinuot ito ng babae at tumingin ng diretso sa araw sa loob ng 30 segundo. Take note mga kapantas, 30 seconds lang tumingin ang babae at isinoli niya na agad ito sa lalaking may-ari ng salamin. Sa una ay parang wala lang nangyayari dahil wala siyang napapansing kakaiba sa kanyang paningin, pero makalipas ang 4 na oras ay napansin niyang parang may mali. Ang kanyang paningin ay unti-unting lumabo, kinalaunay naging distorted na ang paligid at ang kulay na nakikita niya ay tanging kulay itim na lang. Agad siyang pumunta sa pinakamalapit na ospital at nagpatingin sa espesyalista. Dito na nakumpirma ng doktor na nagkaroon siya ng solar retinopathy, isang kondisyon sa mata kung saan naaapektuhan ng retina na sa kasalukuyan ay wala pang available na treatment o kahit na anong gamot. Ang kinagulat pa ng doktor ay nakakita siya sa mata ng babae ng hugis eclipse na sunog sa loob ng mata nito. Kamukhang kamukha ito ng total solar eclipse na kanyang pinagmasdan 4 na oras ang nakalipas. Sa kasamaang palad, magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin bumabalik sa normal ang paningin ng babaeng ito. Ang retina sa ating mata ay napaka-importanting parte dahil ito ang nag-a-absorb ng liwanag at pinapadala ito bilang signal sa ating utak kung ano ang ating nakita. Tulad ngayon, pinapanood mo ang ating video, naiintindihan mo ito dahil sa iyong retina. Ang nakikita mong liwanag ay naa-absorb ng parting ito at dumediretso sa iyong utak. Ang solar eclipse ay nangyayari kapag nagtatapat ang araw at ang buwan. Sa event na ito ay nahaharangan ng buwan ang sinag ng araw at nagdidilim ang paligid na parang gabi. Ang lunar eclipse naman ay kapag ang buwan ang nahaharangan ng liwanag. Sa mga susunod pang siglo ay may tsansang hindi na natin masisilayan ang mga solar eclipse gaya nito dahil taon-taong lumalayo ang buwan sa ating Earth. Napatunayan na umuusog papalayo sa atin ang buwan 4 na sentimetro taon-taon. Ibig sabihin, sa susunod na marami pang taon ay mag-iiba na ang orbit at alignment ng ating buwan. Ano nga ba ang mga masamang bagay na gawin sa oras ng solar eclipse? Una na sa listahan ang pagtingin sa araw ng diretso nang walang suot na kahit anong solar glasses. Pero kung meron nga tayong suot, paano naman malalaman kung legit na solar glasses ang meron ka? Dapat may tatak ito ng ISO 12312-2 sa parte ng salamin. ISO, ibig sabihin, International Standards Organization. Sa kanilang website ay may listahan ng mga lehitimong kumpanya na nagbebenta ng ligtas na solar glasses. Kung walang tatak nito ay hindi ito dumaan sa kanila at hindi ito safe gamitin. Ang ating retina ay binubuo ng mga sensitibong tissue na nag-a-absorb ng liwanag. Lahat ng nakikita nating bagay ay natatamaan ng liwanag at nape-perceive ng ating mga mata na pumupunta sa ating utak para maging aware tayo sa paligid. Kapag nasira ito ay hindi maiintindihan ng ating utak kung ano ang nasa harap natin. Ang pinakamasaklap pa dito ay walang pain receptor ang retina. Ibig sabihin, kahit pa masunog ito ng araw o matusok ng kahit anong matulis na bagay, ay parang wala lang nangyari.
kahit damage na ang ating retina ay hindi tayo makakaramdam ng kahit na ano. Pangalawa sa listahan ng hindi magandang gawin ay ang paggamit ng ating mga cellphone camera. Akala ng marami na kapag kinunan natin ito gamit ang ating mga cellphone ay safe na tayo. Ang pagtingin sa ating cellphone ay 100% safe, pero indirectly na kailangan nating tumingala para ma-focus ang ating mga kamera at sa ganitong pagkakataon ay maaari pa rin tayong matamaan ng araw at masunog ang ating mga retina sa oras na ma-expose tayo sa sinag nito. Pangatlo ay ang pagsunod sa mga tao. Ito ang nangyari sa isang babae nang pinaunlakan niya ang pagpapahiram sa kanya ng peking solar glasses. Pang-apat ang pagsama sa labas ng mga sanggol, mga bata at mga alagang hayop. Sobrang delikado ang solar eclipse sa mata ng mga matatanda. Imagine ninyo kung anong damage ang kayang gawin nito pati sa mga bata at mga alagang hayop. Panglima, paniniwala sa mga superstitious belief. Napakaraming lumang paniniwala ang nagligaw sa mga tao noon at magpasa hanggang ngayon ay patuloy itong ginagawa. Halimbawa na lang sa India, iniiwasan nilang kumain kapag may solar eclipse dahil sa paniniwalang magiging marumi raw ang mga pagkain. Kung totoo ito, sana lahat ng pagkain, mga pananim, pati na rin ang mga tubig ay magiging marumi na sana. Panoorin din natin ang batang ito. Nasa labas sila ng kanilang pamilya at sinubukan niyang tumingin ng diretso sa araw at ito ang mga sumunod na nangyari. Daddy, 10 states or something. What? I can't see. I can't see anything. You took off your glasses? Is he playing? Are you being... Stop. Mike, please tell me you're joking. No, Are you joking? I'm not joking. Michael. Is he being for real, guys? Are you guys trying to prank me? I don't know. I mean, I can't see. I don't know. Yeah, I think this is... Hey, baby, hold on. Come here. Mike is right here. Mike is right here. Hold on. I don't know. He's saying that he went blind because he looked at the glasses. Stop. Sit down. Okay, I Sit can't down. see. Sit down in the chair. Why'd you take them off? I don't know. Sa ngayon ay wala nang balita kung ano na ang naging totoong kalagayan ng batang ito. Paano nga ba malalaman kung may damage na ang iyong mga mata dahil sa sinag ng araw? Ang pinaka-moderate na simptomas ay ang pagiging sensitibo sa liwanag. Yung tipong sumasakit ang mga mata mo kapag titingin ka lang kahit sa simpleng ilaw lang. Ikalawa, pananakit ng ulo kapag tumitingin sa liwanag. At ang pangatlo ay isa sa mga malalang epekto. Ito yung pagkakaroon ng distorted na paningin o yung may malabong parte sa gitna ng iyong paningin. Kung mas malaki ang damage sa iyong mga mata, maaaring itim na lang ang makita mo sa bahaging ito. At ang pinakamalala ay tuluyang pagkabulag. Payo naman ng mga eksperto, sa oras ng makaranas ka ng mga ganitong sintomas ay huwag magpanik. Pumunta agad sa doktor para maagapan pa ang tuluyang pagkasira ng mga mata. Ano ang matututunan natin sa videong ito? Ang ating mga mata ay mahalaga. Kung maayos ang inyong mga paningin at hindi nangangailangan ng salamin, subukan niyong kumausap ng mga taong nagsusuot ng mga salaming may grado para malaman niyo ang kanilang araw-araw na struggle. At kung ikaw naman ay gumagamit ng salamin, it fits on you. Iwasang magbabad sa mga gadgets at tumingin sa liwanag. Mga kapantas, alagaan natin ang ating mga mata para makita natin ang ganda ng buhay. Yun lamang po para sa videong ito. Muli, ako si Mr. Pantas at sa channel na ito, libre ang matuto.